Anim na sikat na footwear brands ang nagpalit ng factory, may-ari, at kalidad ng gawa sa nakalipas na 5 taon habang nananatiling pareho ang presyo. Heto ang epekto nito sa realidad at kung aling mga brand ang hindi nagbago. Ang Clarks ay itinatag noong 1825 sa Street, Somerset, England ng magkapatid na Cyrus at James Clark. Sinundan ito ng 200 taon ng British shoemaking heritage, kabilang ang Wallaby, Desert Boot, at ang Originals Collection, na lahat ay orihinal na gawa sa Somerset. Halos tumigil ang produksyon sa Viwi noong 2006. Inilipat ang paggawa sa China, Cambodia, India, Vietnam, Bangladesh, at Mexico. Pagdating ng 2020, 70% ng produksyon ng Clarks ay nasa Asia na. Noong Nobyembre 2020, ibinenta ng pamilya Clark ang kontrol sa Lion Rock Capital, isang private equity firm sa Hong Kong, sa halagang $170 milyong. Noong 2023, ibinenta ng Lion Rock ang natitirang parte sa Viva China Holding Limited. Ang 200 taong gulang na British heritage brand ay pagmamay-ari na ngayon ng isang Chinese holding company. Kasama sa mga reklamo noong 2025 at 2026 ang pagtuklap ng swelas sa loob ng wala pang 6 na buwan, paggamit ng foam wedge sa mga bahaging dati ay purong leather, at hindi tugmang sukat sa parehong product code. Ayon din sa mga review, ang bagong Clarks ay mas maikli na ng halos 1 pulgada kumpara sa mga nabili noong 2020. Ang presyo nito ay nasa $50 hanggang $150 pa rin. Hindi pa nagbabago ang presyo kahit may problema sa pagkakagawa nito. Ang Echo ay itinatag noong 1963 sa Bredebro, Denmark ni Carl Tusboy at hanggang ngayon ay hawak pa rin ito ng pamilya. Ang mismong construction ang issue. Ang mga sapatos ng Echo ay gawa sa polyurethane soles para magaan at malambot sa paa. Pero ang polyurethane ay nagre-react sa moisture sa hangin sa pamamagitan ng hydrolysis. Nasisira ang chemical bonds nito kaya nadudurog ang swelas at natatanggal sa balat. Nangyayari ito gamitin man ang sapatos o itago lang. Ang shelf life ng polyurethane sole ay nasa 5 hanggang 7 taon lang mula nang magawa ito. Ang isang pares ng Echo dress shoes ay pwedeng mabulok sa loob ng aparador ng 6 na taon at bigla na lang madurog habang naglalakad ka papunta sa kotse. 16 na taon nang dokumentado ang palpak na ito sa mga review sites at customer service complaints. Matagal na itong alam ng kumpanya pero hindi pa rin nila binabago ang pagkakagawa nito. Ang presyo sa mga mall ay nasa $150 hanggang $250. Ang Sperry Topsider naman ay itinatag noong 1935 ni Paul E. Sperry sa Connecticut. Binili ito ng Wolverine Worldwide noong 2012 sa halagang $1.23 billion. Pero bumagsak ang benta ng Sperry ng 41.4% noong third quarter ng 2023. Noong January 2024, binili ng Authentic Brands Group ang Sperry sa halagang $130 million at ibinigay ang lisensya sa North America sa Aldo Group, isang Canadian fast fashion retailer. Sa kasalukuyan, ang produksyon nila ay nasa Vietnam, Indonesia, at China. Sementadong swelas, synthetic na lining sa mga entry tire. Ang presyo sa retail ay nasa $70 hanggang $130. Ang original na Sperry boat shoe ay isang obra ng maritime engineering. Pero ang bersyon ngayon ay produkto na lang ng fast fashion retail strategy. Magkamukha pero magkaibang sapatos. 3 konsepto ng konstruksyon ang magsasabi kung tatagal ba ang sapatos ng 10 taon. Ang cemented construction ay nangangahulugang idinikit lang ang swelas sa upper ng walang tahi. Kapag napudpod ang swelas, hindi na ito mapapalitan. Ang itatagal nito ay 18 hanggang 3 taon lang. Sa Goodyear Welted Construction naman, may leather strip na nakatahi sa paligid ng upper. Ang swelas ay nakakabit sa welt, kaya pwedeng palitan ang swelas habang buhay. Tumatagal ito ng 20 hanggang 30 taon basta't regular na napaparesol. Ang polyurethane hydrolysis naman ang tawag sa pagkasira ng swelas na nararanasan sa Echo at iba pang brand, kung saan ang materyales ay kusang natutunaw sa loob ng 5 hanggang 7 taon, gamitin man o hindi. Itinatag ang Rockport noong 1971 sa Marlborough, Massachusetts. Sila ang may pinakamahabang listahan ng may-ari, binili ng Reebok noong 1986 ng Adidas noong 2005. Ibinenta sa Berkshire Partners at New Balance noong 2015 sa halagang $280 million. Nag-file ng bankruptcy noong 2018 at naibenta sa American Industrial Partners nitong 2024.
7 beses na nagpalit ng may-ari sa loob ng 55 taon, kasama na ang pagkalugi. Ang paggawa nito ay inilipat na rin sa China at Vietnam. Ayon sa mga customer review mula 2025 at 2026, may mga ulat ng sirang tahi sa loob lang ng 6 na buwan, pagbaklas ng swelas, at maagang pagkulubot ng balat sa unang buwan pa lang. Ang mga mainline retail nito ay nagkakahalaga ng $100 hanggang $180 at gumagamit lang ng dikit o cemented construction. Itinatag ang Geox noong 1975 ni Mario Moretti Poligato sa Italy. Lumago ang negosyong ito dahil sa isang teknikal na pangako, mga sapatos na nakakahinga sa pamamagitan ng butas-butas na swelas. Ang mga butas na ito ay para sa ventilasyon. Pero hinahayaan din ito na makapasok ang tubig mula sa ilalim. Ang mismong disenyo na nagbibigay ng hangin ang nagiging sanhi ng tagas. Base sa mga review mula 2025 at 2026, marami ang nakaranas ng pagbitak ng swelas, mabilis na pagkapudpod, at pagpasok ng tubig kahit sa mahinang ulan lang. Hindi nagbago ang teknolohiyang ito sa loob ng 30 taon dahil ang pagbago rito ay nangangahulugang pagbura sa mismong marketing claim na nagpasikat sa brand. Ang mainline retail nito ay nasa $120 hanggang $180. Ang Timberland naman ay itinatag noong 1973 sa Newmarket, New Hampshire, at binili ng E Corporation noong 2011 sa halagang $2.3 billion. Gumagamit ang Timberland ng iba't ibang antas ng kalidad na hindi malinaw na naipapaliwanag sa mga mamimili. Ang American-made line nila ay gumagamit ng Horween leather at Goodyear welted construction na nagkakahalaga mula $400, pero maliit na bahagi lang ito ng kabuuang produksyon. Ang sikat na mainline yellow boot ay pangunahing ginagawa sa Dominican Republic, China, at Vietnam gamit ang cemented construction at nagkakahalaga ng $130 hanggang $220. Ang mga customer review mula 2024 hanggang 2026 ay nagpapakita ng mga issue tulad ng paghawa ng kulay sa wet nubok, mabilis na pagkapudpod ng swelas, at pagkasira ng tahi sa mga stress points. Ang isang mamimili na nagbabayad ng $170 sa taong 2026 ay naniniwalang parehong sapatos noong 1,975 ang nakukuha nila. Pero ang totoo, ang paraan ng paggawa, bansang pinagmulan, kalidad ng balat, at itatagal nito ay magkakaiba na. 3 brand naman ang hindi nagbago. Ang Crockett & Jones ay itinatag noong 1879 sa Northampton, England at 5 henerasyon na itong hawak ng isang pamilya. Ang parehong workshop sa Northampton ay operational pa rin hanggang ngayon gamit ang Goodyear welted construction sa buong mainline nila. Mas nakilala ang brand sa buong mundo nang isuot ni Daniel Craig bilang James Bond ang Crockett & Jones sa 5 magkakasunod na pelikula. Ang presyo ng mainline ay nasa $700 hanggang $1,200. Mayroon din silang recraft program kung saan inaayos ang mga lumang sapatos gamit ang mga bagong swelas, takong, at welt. Ang isang pares na binili ngayon na dumaan sa 2 recraft sa loob ng 30 taon ay nagkakahalaga ng halos $1,500 sa kabuuan. Ang Look 1,880 naman ay itinatag noong 1,880 sa Kettering, Northamptonshire, na may 5 henerasyon din ng family ownership. Ang 1,880 collection ay ang linyang gawa sa Northampton gamit ang Goodyear welt at dapat itong sadyain, dahil mayroon ding entry-level line ang Look na gawa sa India. Ang 1,880 collection ay nagkakahalaga ng $400 hanggang $600 at hindi nagbago ng malaki sa loob ng 30 taon. Ang Red Wing Heritage naman ay itinatag noong 1905 sa Red Wing, Minnesota. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang pabrika. Ang Heritage line ay gumagamit ng Goodyear welted construction, triple stitch seams, at vegetable tanned leather. Ang Iron Ranger model ay dinisenyo noong 1932 para sa mga manggagawa sa minahan, at hanggang ngayon ay pareho pa rin ang pagkakagawa, katad, at pabrika nito. Ang presyo ng mainline Heritage ay nasa $300 hanggang $450. May recraft program din ang Red Wing kung saan pwedeng ibalik ang boots para mapalitan ang swelas at takong. Ang isang pares ng Iron Rangers na 3 beses na repair sa loob ng 30 taon ay nagkakahalaga ng mga $750, gawa sa mismong pabrika ng orihinal na 1,932 design. Para malaman ang kalidad sa loob ng 3 segundo, tingnan ang ilalim ng swelas.
Kung may tahi sa ilalim, ito ay welted at pwedeng ma-resolve. Kung pandikit lang o butas-butas ang makikita, ito ay cemented o madaling masira. 6 na brand na hindi nasulit ang presyo ngayong 2026. 3 naman ang sulit pa rin,